So yun mga kabanateros, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. So eto, pagpasensyahan nyo na medyo iba po yung natin yung setup ng live natin. So natin ng video. So ngayon ito, pag-usapan natin ng banat. Naku po, Remulla, naiinis na. Naiinis na. Oo, mukhang ito na naman, nagbida-bida na naman siya. Nag-ano na naman siya, tawag dito, nagbida-bida na naman at kung ano na naman po ang pinagsasabi kay BP Sara. Wala, masanay na tayo dyan, ganyan talaga. So ito nga yung sinabi ni Remulla, no, na pare-reactionan natin ngayon. SOJ Remulla, sinagot si BP Sara, ICC hindi pinapayagang makialam sa Pilipinas. Ano ba naman yan? Ano naman kayang klaseng palusot ang ibibigay dito ni Remulla dito mapatungkol sa kanya sa ICC? Ang pinagtataka ko kasi dito, alam nyo, wala naman na talaga dapat pag-usapan na dito eh. Dahil ito po ay sinabi na ho ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ng ICC. Pero bigla hong nagulat tayo na biglang may ganitong balita na itong ICC nga at Interpol, alam ko magkaiba yan, magkaiba po yun ipapasukin dito sa Pilipinas na kahit walang jurisdiction sila dito, no. So ito, panoorin po natin ang sinabi ni Remulla aka Bonjing. Ay nako po. Nakakatawa lang ho kasi talagang alam mo, Secretary, tama ba? Secretary, no? Secretary Remulla, dapat nagpapagaling ka na lang. Ewan ko ano na pinagagawa mo ngayon. So ito, panoorin natin. Nilinaw ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na walang nilalabag na pulisiya o isinusuko ang pamahalaan. Ito ang sagot ng kalihim sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pulisiya ng Marcos administration na pinapayagan umano ang mga dayuhan na manghimasok o makialam sa domestic affairs ng bansa, partikular sa issue ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito. Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Ano lang yan. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. Wow! Dagdag pa ni Remulla ang pahayag nito kaugnay sa Interpol na posibleng magsisilbi ng warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi nila pakikialaman ay dahil may commitment tayo bilang miyembro nito. Pero ang aktwal na hakbang sa pagsisilbi ng arrest warrant ay pag-aaralan pa nila sa ilalim ng ilang kondisyon. Ay nako, Secretary Remulla. So, ang layo ng sagot niyan. Wala naman tayo sinusuko dito na iba. Wala daw sinusuko. Wala daw sinusuko. Layo-layo ng ang layo ng sagot niya. Ewan ko ba dyan kay Secretary Remulla kung anong nasa isip nito, no? And hindi natin alam kung kung ano ba ang mga nasa utak nitong mga taong to at bakit parang gusto niyo ba talagang gusto niyo ba talagang umasa tayo sa ibang lahi? Wala tayong sarili nating magpapalipin na naman tayo sa ibang mga lahi, sa mga puti, samantalang kayang-kaya naman natin dito. No, ito nga, usapang ICC na naman, syempre. Teto, hindi pala. Ito may papanood ako sa inyo na about dyan sa sinabi ni Remulla about sa ICC. So ito, panoorin naman natin si PRRD. Posible umanong nakikipag-usap na ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court tungkol sa investigasyon ng war on drugs ayon sa isang abogado ng ICC. Iginiit naman ni Senator Bato de la Rosa na posibleng mauwi sa constitutional crisis ang panghihimasok ng ICC sa ating bansa. Narito ang aking report. ICC? ICC, masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyo ICC kayo, mga Tama. Alam nyo dito tama itong sinabi ni PRRD
Ang dami hong pinatay ang mga ICC dito. Hindi lang dito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong, hindi pala ICC, ang daming pinatay ng mga Amerikano dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pero anong ginawa ng ICC, hindi sila umaksyon sa sa mga krimen na ginawa ng mga Amerikano. Kaya may point dito si PRRD. Karaming injustice, karaming violence, senseless. Yan ang bagong patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa International Criminal Court nang mag-guest siya sa Basta Dabawenyo YouTube channel ng kaniyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Muling iginiit ng dating Pangulo na walang kapangyarihan ng ICC para makialam sa investigasyon ng extrajudicial killing sa bansa noong kasagsagan ng drug war. Alam nyo dito, maputol ko lang kayo. Ang dapat atubagin ng administrasyon natin ay kung paano mapuksa ang droga. Paano mapuksa ang droga, paano malaman kung sino yung pinakaulo nito, bakit hindi mawala-wala ito sa Pilipinas. Pero ang nangyayari ngayon, puro na lang sila about sa ICC dahil sa human rights kuno. Samantalang yung mga namatay naman dyan, puro naman mga adik halos. Siguro merong mga namatay na hindi hindi involved sa droga, kagaya nga ng mga sinabi ko nung nakaraan na yung iba diyan ay talagang sumabay lang nung panahon ng tukhang, kahit na katulad niyan, halimbawa ako, may kagalit ako. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng karatula yung kagalit ko, pagtapos ko patayin, at ayan, alam ko naman na yung na yung tao na yun na hindi naman involved sa droga, pinatay ko lang siya dahil galit ako. So ngayon, yung investigasyon doon ay sasabihin ng mga nag-iimbestiga na yun ay sakop ng tukhang. Ngayon, magrereklamo naman yung mga kamag-anak na kesyo, uy, hindi namang adik yung anak ko, bakit sinama sa tukhang? Hindi nila alam na may kagalit yung anak nila at pinatay lang yung anak nila dahil parang gusto lang una-una, alam naman nung pumatay na alam ko naman na ang mapagbibintangan o ang iisipin ng tao ay dahil sa tukhang kaya namatay yan. Yun ang ibang yun ang mindset nung iba. So tuloy natin. Ng ICC na yan, I do not recognize that. Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. Si Senador Ronald Bato de la Rosa naman na pangunahing suspect sa drug war investigation ng ICC sa mga kapwa senador nakiusap. Kailangan daw bantayan ng Senado at huwag hayaang mauwi sa constitutional crisis ang anyay panghihimasok ng ICC sa ating bansa. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Nanawagan din si De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na panindigan ang kanyang mga naunang pahayag na hindi kikilalanin at hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Yun yung sinasabi ko kanina na sinabi ni Bongbong Marcos dati na hindi niya papayagan ng ICC na pumasok dito sa Pilipinas, di ba? In-interview siya nun. So ngayon, kung mangyayari yan, so lalabas lang talaga dito ng presidente natin ay ubod ng sinungaling. Diba? Kasi isipin nyo, pagkatapos niya sabihin sa interview na itong ICC ay hindi niya papayagan na makapasok dito sa Pilipinas sa kadahilanan na wala naman talagang jurisdiction yan dito sa Pilipinas at wala naman yan sa batas natin. So ngayon, kung papapasukin niya yan, ay siya mismo nagpatunay na siya ay talagang sinungaling at puro paasa lang. Kaya nga yung about dun sa impeachment ni BP Sara na sinasabi nila na hindi daw nila gagawin yun, bukod sa naniniwala din ako na hindi nila gagawin yun kasi nga kapag ginawa nila yun ay katapusan na nila yun. No? Dahil katapusan na nila yon, pwedeng mangyari yon, pwede ring mangyari at pwede ring hindi, pwede nilang gawin, pwede ring hindi nila gawin. Baka mamaya pinapaasa lang tayo na hindi naman pala talaga nila gagawin, pero bandang uli gagawin naman pala talaga nila. Ang gulo, di ba?
Gago! Okay, tuloy natin. Tinuna naman ng senador ang tila pag-iba ng tono ni na Solicitor General Menardo Guevara at Justice Secretary Boying Rimulya pagdating nag-iba ng sa tono si ICC. Lolo. Sinabi kamakailan ni Guevara na hindi mapipigilan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC prosecutor. Bakit? Bakit kayang-kayang pigilan? Ha? Kayang-kayang pigilan. Bakit? Hawak ba ng ICC? Hawak ba ng Amerika itong bansa natin? Depende na lang kung isinuko na ng gobyerno natin ang ating bansa sa ICC or sa mga Amerikano. Yan ang mahirap dyan. No? Yun talaga. Anong hindi mapipigilan? Una na wala nga silang jurisdiction dito tapos hindi mapipigilan. Anong pagsasabi mo? Gibara ka pa naman, no? Gago! Walang gibarang ganyan, ha? So play natin. Nahingan ng panayam ang mga persons of interest sa drug war. Habang si Rimulya, sinabing hindi trabaho ng DOJ na harangin ang anumang hakbang ng Interpol. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating sekretaryo. Hindi trabaho na harangin ng DOJ ang ICC. Pero salita kayo ng salita about ICC. Anong klaseng katwiran niya, Rimulya? Wala pala kayong pakialam diyan at hindi niyo pala kayang harangin yan. Bakit kayo puro kayo kuda about sa ICC? Sabihin niyo, hindi kasi tinatanong kami. Kalokohan yun. Okay, tuloy. Justice. Sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Sa kabila niyan, hindi raw natatakot si De La Rosa na harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Pero sa Korte ng Pilipinas lang daw siya haharap. Naiintindihan naman daw ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang himutok ni Senador Bato. Tsaka ito napakaloko niyan. No, hindi si Rimulya at hindi rin yung tinutukoy dyan sa Napakaloko niyan kasi nga dito nangyari yan sa Pilipinas. Dapat dito rin imbestigahan yan, di ba? Bakit kailangan pang imbestigahan yan sa ibang bansa? Bakit kailangan pang panghimasukan ng ICC yan? Dito naman yan nangyari. Kung sakali mang may nilabag na batas si Senator Bato de la Rosa, di ba? Ay, nako po. Gunggong talaga kayo. Gago! Okay, play. Lalo't mahalaga raw ang kanyang naging papel sa kasagsagan ng drug war. I see him as well as someone who is most responsible for the killings. At kung meron man na, kumbaga, pinaka-masisisi tungkol sa patayan, of course, there would be President Duterte. Pero paano niya magagawa yon? Sa pamamagitan ng pulis at yan ay sa pamamagitan ni Senator De La Rosa. Sa ngayon, wala pang inilabas na arrest warrant laban sa mga sangkot sa drug war. Pero ayon kay Attorney Conti, as far as we know, there has been communication between the Philippine government and the ICC. Alam nyo, ito hanggat patuloy po na kinukontra ng ating administrasyong ng ating gobyerno ang mapatungkol din sa war on drug na yan, talagang pinapamukha lang ho natin sa Pilipinas na ang kasi halos namatay naman dyan puro mga halangang bituka. Maraming mga sinirang buhay yan. Ba't hindi na lang kaya imbestigahan, yun nga kagaya ng sinabi ko kanina, ba't hindi na lang kaya imbestigahan ng ating gobyerno na ang imbestigahan nila yung about dyan sa mga namatay na yan, kung sino yung mga amo ng mga yan. Hindi yun puro na lang sa Duterte ba. Alam nyo, napakapangit na talaga ng batas natin ngayon. Kasi isipin nyo, police na meron silang mission na bypass operation about droga. Tapos yung mga addict ng laban. Nung lang laban yung mga addict, napatay ng pulis. Nung napatay ng pulis pa ang nagkakaso.
pulis na ginagampanan lang nila at pinoproteksyonan lang din nila ang kanilang mga sarili, sila pa yung natanggal sa serbisyo. Sila pa yung nagkasala, anak ng teteng. Gago! Ganyan ngayon kalupit ang ating batas ngayon dito sa Pilipinas. So kayo ba, mga kabanateros, anong masasabi nyo dito? Karapat-dapat bang papasukin ng ICC dito sa Pilipinas? Karapat-dapat bang managot si Pangulong or si former President Rodrigo Roa Duterte sa nangyaring war on drug nung siya pa ay ating presidente? At karapat-dapat bang managot si Senator Bato de la Rosa sa mga nangyaring patayan nung panahon ni PRRD? Para sa akin, ang sarili kong opinion, hindi na. Dahil yung mga yan ay yan ang mga salot sa ating lipunan. Yan ang mga mga sumisira sa ating bansa, yung droga na yan. Kaya kailangan ma-stop na yan at mawala dito sa Pilipinas. Pero kayo, kung ano man yung komento nyo, ilagay nyo lang po dyan sa comment section. At syempre, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and comment and subscribe sa aking YouTube channel at sa lahat ng Banateros, Coach Oli, Boss Dada, Banat Bay, Master Judea, Sir Spencer Lacale, Buster TV, at isama na rin natin si Brothers Traveler. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.